Elizabeth Cruz Point of View. Unang karanasan. Ito ang unang pagkakataon na inaalay natin ang ating sarili sa isang lalaki. Sa lalaking labis nating pinagkakatiwalaan at minamahal. Ang karanasan kung saan masasabi mong isa kang ganap na dalaga, ika nga ng iba. Paano mo ba naisuko ang sayo? May ibang naisuko dahil sa tawag ng laman, dahil sa curiosity o dahil sa tudyo ng mga kaibigan. At meron pa nga dahil sa masaklap na kadahilan ng maaga silang namulat sa ganoon. Ang kanilang murang kaisipan ay maagang nabahiran ng kamunduhan at ito'y sinubukan. Meron namang iba na talaga namang naninindigan at pinananatiling puro at inosente ang katawan para sa lalaking pakakasalan. Minsan may ibang kababaihan na walang choice dahil sa kahirapan. Ang kanilang puri at dangal ay naisusuko sa isang masaklap na dahilan. Ako, sa edad na 26 ay aminado naman ako na hindi na ako birhen. Ngunit sa tangan ng buhay ko ay sa isang lalaki ko lamang inialay ang aking sarili, ang kabuuan ko, ang lahat-lahat sa akin, si Godric Villatera. At hindi ako nagsisisi na sa kanya ko ito'y binigay, dahil mula noon hanggang ngayon ay tanging siya pa rin pala talaga nagmamay-ari sa akin. Ngunit nakatakdang magbago ang lahat dahil ngayon ay may nakabili na sa akin. Wear this or you will catch a cold. Kalmadong tura ni Zeus. Ang suot niyang gintong maskara ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Nararamdaman ko na lamang ang pagpatong niya ng kung ano sa balikat ko. Ngunit hindi ako kaagad na makakilos. Natili akong nakatulala hanggang sa makalabas ang estrangherong nagkangalang Zeus Scott. Ano raw? Sa kanya raw ako? Ang lahat daw sa akin ay kanya? Kung sa bagay nga naman, para akong laruang nabili niya na may karapatan siyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil bayad na ako. Kumalat ang kilabot sa buong katawan ko matapos siyang lumabas at naiwan ang lalaking kasama niya na nakasuot din ng maskara. Lumapit siya sa akin at naglapag ng isang calling card. Mula sa Lunes ay gusto ni Mr. Scott na tumira ka na sa bahay niya. Binibigyan ka niya ng sapat na oras para makapag-empake. Ngunit oras na tumira ka na kasama niya ay doon ka na uuwi mula sa trabaho. Tila robot na sambit ng lalaki at inilapag din ang isang susi sa ibabaw ng calling card. Maaari ka pa rin mamuhay na parang dati at hindi ka niya pipigilan pumasok sa trabaho. There are rules you need to follow. Ngunit siya na ang bahalang magsabi nito sa iyo. Tila nagpanting ang mga tenga ko sa narinig at nakaramdam ako ng biglang hilo. Ulit-ulit ang mga salitang binitawan niya. Titira ako sa bahay ni Zeus? Paano na si Sky? Paano ko ito sasabihin sa kanya? It's best if you do not anger him, miss. I suggest you do not try anything that will anger him. Mr. Scott isn't a patient man. Matapos ang payong yon ay lumabas na ang lalaki at tanging ang tunog na lamang ng sapatos niya ang narinig ko. Nanghihina ako napasabunot sa sarili ko. Para na akong mababaliw. Gusto kong magwala. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano nangyaring ganito ang buhay ko ngayon? Paano nangyaring naging isang akong laruan at preso ng isang mayamang lalaki? Napababa ang tingin ko sa manipis kong suot at napahikbi sa bayakap sa sarili. At bahagyang natigilan ng malaglag ang kung ano. Napatingin ako sa itim na jacket na nalaglag mula sa balikat ko. Oo nga pala, mayroon siyang ipinatong sa akin. Agad ko itong isinuot at nagpasalamat ng malaki ito at mahaba. Sapat upang maitago ang halos subat kong katawan. Sa paglabas ng lalaki, isa namang pagpasok ni Tito at hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinugod siya at pinagpapalo. Ngunit pinigilan niya ako. Wala kayong konsensya. Sarili niyong pamangkin ay binenta niyo. Ang sama-sama niyo. Itinulak niya ako at nakapaupo ko sa malambot na kama habang masama ang tingin sa kanya. Tama lang yan para magkasilbi naman kayo sa aking magkapatid. Singal niya habang dinuduro ako. Sinasabi ko sa iyo, Elizabeth, huwag kang magtatangkang tumakas dahil ang kapatid mo naman ang ibebenta ko. Hindi ako magingibing ipalit siya sa iyo kapag may ginawa kang hindi ko nagustuhan. Isa pa, ayaw mo ba nun? Isang mayamang lalaki ang nakabili sa iyo.
Kung ako sa'yo, gagawin ko lahat ng gusto niya. Nakangisi niya suhestyon. Para sang manyako na inamoy ang bungkus ng perang hawak bago ito pinaypay at lumabas na ng kwarto. Hayop. Mabilis ang pagtataas baba ng dibdib kong sabi. Hayop. Mas malakas kong ulit at sabay bato ng unan sa pinto. Ilang minuto kong pinakalma ang sarili ko bago nagdesisyong umalis na. Para ko isang ninja o hindi kaya naman isang magnanakaw na halos lakad takbo ang ginawa ko upang makalis sa lugar na yon. May mga nakakita sa akin ngunit nagpapasalamat ako na hindi nila ako pinansin. Marahil ay dahil sold na ako at wala na silang pakinabang sa akin. Halos madurog naman ang puso ko na makita ang ilang babae na umiiyak na habang naghihintay na sila ng isa lang at ibenta. Diyos ko, bakit hinayaan ng mga otoridad kung ganito klase ng negosyo? Nanlulumo kong tanong sa sarili ko hanggang sa makalabas ako at ganun na nga lamang ang gulat ko nang makita ang sunod-sunod na pagdating ng pulisya sa liblib na lugar. Kaagad akong tumalikod at nagtago sa kung saan sa takot na madamay. Nanlaki ang mga matang sinusundan ng bawat pulis na tumatakbo. Papasok hawak ang baril. Ilang sandali pa'y dinig ang hiyawan mula sa loob at ang iba't ibang tunog ng mga paang nagmamadaling tumakas. Napakurap ako ngunit sa kabilang banda ay may saya at malungkot. Malungkot na hindi ako naabutan ng raid at masaya para sa mga kapwa kong babaeng naiwan sa loob dahil ligtas na sila. Hindi sinasadyang mapatingin ako sa gilid at naniga sa kinatatayuan nang makita ang pamilyar na bultong nakasandal sa pader at kalmadong humihit-hit habang nakapamulsa. Nakasuot man siya ng maskara ay sigurado ako nakatingin din siya sa akin. At lalo ko natigilan nang umisi siya bago binitaw na sigarilyo at tinapakan. Walang lingon likod siyang lumisan lula ng mamahalin at itim ng sasakyan at naiwan ako nagtataka. Bakit naroon pa siya ay tila may hinihintay? Kusa ako natigilan nang may ideyang pumasok sa isipan ko. Imposible. Bulalas ko at napatutop sa bibig habang nakaturo sa loob. Hindi kaya't siya ang tumawag sa mga pulis? Hindi. Imposible dahil isa siya sa mga bumili. Kusang sagot ko sa hinuha ko at umiling. Pero bakit umalis siya nang makita niya ako? Teka, bakit ba iniisip mo pa, Elizabeth? Marami kang problema at huwag mo nang intindihin. Ang sarili mo ang problemahin mo. Nagpapasalamat ako na may dumating na tricycle at agad na sumakay. Medyo liblib kasi ang lugar at ilang layo pa ang ibang bahay at idagdag pang madaling araw na rin siguro. Kaya siguro ito ang piniling kuta ng mga halang ang kaluluwang mga taong iyon. Sinabi ko ang address sa driver at hapong sumandal habang yakap ang sarili. Sigurado nag-aalala na si Sky sa akin. Malungkot kong bulong sa sarili at isipin pa lamang na iiwanan ko siya sa piling ng mga kamag-anak namin ay gusto ko nang maiyak. Kuya, magkano po? Sandali lang at kukunin ko ang wallet ko sa loob. Dahil tinangay na lang ako basta ni Tito ay wala man lang akong nadala kahit na isang kusing. Sana ay maging masaya siya sa halos kalahating milyong presyong nakuha niya sa pagbebenta niya sa pamangkin niya. Napatigil ako sa paglalakad ko papasok sa loob nang magsalita si Kuya. Bayad na, miss. At pakunutang noo ko sa sinabi niya. Bayad? Teka, hindi pa ako nagbabayad, kuya. Napakamot sa ulo ang maedad na driver. May pumara sa akin at sinabing may babaeng sasakay sabay abot ng 500 kaya bayad ka na, miss. Sige. Hindi maipinta mukha ko habang pinagmamasdan ng tricycle na palayo. Mukhang alam ko na kung sino ang tinutukoy niya nagbayad. Nagpupuyos ang damdaming tumalikod ako papasok at hindi na ihanda ang sarili nang may biglang yumakap sa akin. Ate, akala ko hindi ka na uuwi. Ate, sorry. Humahagulgol na sabi ni Sky at napabuntong hininga na lang ako bago hinaplos ang kulay ngayon ay kulay brown na niyang buhok. Ano ka ba? Huwag ka nga maingay, natutulog na ang mga tao. Sige ka, baka mahuli tayo. Pagbibiro ko para mabawasan ang tensyon at marahan siyang itinulak palayo sa akin. Dapat ako na lang. Dapat hinayaan mo na lang akong ibenta niya, ate. Sabi niya sa pagitan ng pagsinghot. Marahan ko naman siyang pinitik sa noo. Iyan naman ang hindi ako makapayag na mangyari, bunso. Ako ang ate mo kaya ako ang dapat na.
Kusa akong tumigil sa sinabi ko at napatingala upang pigilan ang sariling mapaluharin bago siya muling niyakap. Patawad bunso, mukhang kailangan na nating maghiwalay. Sa sinabi ko ay muli siyang napahagulgol habang ako naman ay tahimik na lumuluha. Kinabukasan ay nagising ako sa pagbubunganga ni Tita Ami. Kaya naman napabuntong hininga na lang ako habang naghahanda sa pagpasok. Asa na naman ba nagsusuot niyang batugan yung tatay ba yan? Malamang sa malamang ay nalasing at kung saan bahay ay nakitulog. Mas mabuti siguro kung nahulog na rin siya sa kanal para mabawasan naman ang pabigat sa bahay na to. Naabutan ko siyang pinapakalma naman ang pangalan niya si Ate Morset na 2 taon lang ang tanda sa akin. Na makita niya ako ay lalong kumunot ang noon niya sabay turo sa akin. Nasaan na ba yung magaling mong kapatid at hindi pa nagluluto ng almusal? Gigil niyang bulyaw at pinigilan ko ang sarili kong sagutin siya. Si Tita Ami ay namamasukan bilang katulong sa isang mayamang pamilya, kaya madalas siyang wala sa bahay. Ngunit kapag nariyan naman siya ay asahan mong maririnig sa buong barangay ang boses niya. Mayroon silang 3 anak ni Tito. At ito ay sina Ate Morset na nag-resign sa call center company na pinagtatrabahuhan dahil na naman sa kadahilan ng mahirap to. Halos hindi naman siya nagtatagal man lamang sa 3 buwan sa isang kumpanya at patalon-talon. Ang gusto kasi niya ay yung hindi masyadong mahirap at walang halos gagawin. Ngunit posible ba yon? Ang sumunod sa kanila ay si Ron na kaedad ko naman. Adik ito sa pagmumotor at halos walang ibang gustong gawin kundi ang magliwaliw gamit at maglaro lang na maglaro kung saan. Kung minsan nga ay nakakarating na lang ito sa malayo na hindi nagsasabi. Ang bunso sa kanila at kaedad naman ni Sky ay si Maylene, isa pang estudyante sa high school. Oo, kahit na pangkoleyo ng edad niya ay hindi siya makagraduate. Sa maikling kwento, sila ang isang definition ng pamilya toxic. Wala silang ibang gustong gawin kundi magpakasarap sa buhay at ayaw maghirap. Mag-asawang palaging nagbabangay at nagsasabunutan. Mga anak na sinalo na yata lahat ng katamaran at walang gustong gawin. Halos ituturing na nga nila kaming katulong na pagsisilbihan at ipagluluto sila sa tuwina. Ako na lang po ang magluluto. Tanging sabi ko para hindi humaba ang diskusyon at dahil ayaw kong gisingin si Sky na napuyat sa pag-iyak. Gagalaw pa lang sana ako papunta sa maliit na kusina na makarinig ng kung ano mula sa labas. Sabay na lumabas ang dalawa. Hindi ko na sana ito papansinin at magluluto na lang ng almusal nang marinig ko ang sigaw ni Tita. Kaya naman napatakbo ako sa labas at ganun na lang ang gulat sa naglabasang eksena. Napatutok ako sa bibig habang tinitingnan ng bugbog saradong si Tito. Halos hindi na may dilat ang mga mata. May pasa sa iba't ibang parte ng katawan niya at gula-gulanit ang suot na damit. Diyos ko, ano ba nangyari sa'yo? Ano naman bang gulong pinasok mo, Eddie? Hindi magkamayo na tanong ni Tita habang kalong nangihinang si Tito. Tumawag ka ng tricycle at dadalhin natin sa ospital ang tatay mo. Diyos ko po, sinong gumawa sa iyo nito? Nang huli ko siya nakita gabi ay maayos pa siya. At hindi mo makikita ng konsensya sa ginawa sa akin. Paano ganito ang nangyari sa kanya? Sino ang posibleng gumawa nito sa kanya? Itutuloy.